Kasama natin ang former chairperson at undersecretary ng Philippine Commission on Women. Isa rin po siyang registered nurse at emergency response advocate, si Miss Sandy Montano. Magandang umaga po! Ang ganda ng suot! Purple na purple. Please sit down, please sit Halika down. rito at naka-purple siya! Please sit down. Salamat po sa pagising niyo po. Salamat po sa pagising niyo po na maaga. Ayan na nga! Eto na! Ang dami namin itatanong sa'yo, ma'am. Yes naman. Kailangan niyo po munang batiin yung ating mga nanonood ngayon sa Net25 at mga nakikinig sa Radyo Agila. Yes, God Day po sa inyong lahat. Happy Women's Month sa ating mga kababaihan. Yes! Ito ang ating buwan. Yan! Dapat everyday. Dapat everyday. Oo. Ito naman. Pag-usapan po natin yung pagiging strong Pinay po muna ninyo. Bago po yung advocacy na inyong ipinaglalaban, Hindi naman pinaglalaban, kundi isinusulong. Kasi Yes. balita po namin, isa po kayong survivor ng matinding, grabe to, 1990 Luzon earthquake. Birthday ko po yan, July 16. Noong panahon Birthday ko po yan. yun, Opo. Wow. nasa Baguio raw kayo at natabunan kayo ng gumong boarding house. Saan po Yes. sa Baguio? Wow! Sa Kwento niyo New naman. Extension. Yeah. Okay. Oo, So- kwento niyo naman po sa amin yun. Yeah, so that was 1990 killer earthquake in Baguio. So happy birthday. Opo, Kung birthday ko panahon po na yun, yun. July 16 po yun. Opo. So, nursing student ako noon. Sabi nga nila na, may earthquake, umuwi na kayo. So sabi ko sa isip ko, saan ako pupunta? Nandun kami sa school noon. Tapos ang lakas na ng pagguho. So inisip ko na lang uwi ako sa boarding house namin. Habang kinukuha ko yung gamit ko, yun na nag-collapse na yung boarding house, yung building sa taas. Tapos natabunan ako. 3 days daw 3 days na. under the rubble, oo. Kumusta So, po? yung nangyari sa akin, it's really a life-changing journey. It's a story to be told because 3 days under the rubble, hindi ko alam kung anong gagawin ko. I was alone. Yung mga kasama ko na tabunan, syempre nakakapag-usap kami. Pero on second day, parang mo na dalawa sila na lang kami naririnig. magkausap. On the third day, ako na lang ang parang Nagsasalita. nagmo-monologue. Oo. Yes, yes. So what I did Kasi po is... hindi po sila nag-survive. Hindi talaga nakasurvive. So, ang aking masasabi ngayon is that, sometimes God put us, God set us a greatest pain for us to realize our greatest calling in life. So, yun. So, ang ginawa ko noon is presence of mind. Tapos, kahit hindi ako prepared, kasi hindi naman pa ako equipped ng mga first aid na yan, o kaya Correct po, disaster correct preparedness. po, opo. I pray hard to God na sana if this is my last day on earth, let my cadaver be found by my parents. Yan yung prayer ko. And after that, nawala na ako ng malay. And then, parang astral effect. And then I saw... And then pagkatapos po na nasa Basta, eto hospital na, po kayo. na-survive nyo na po ito. And after that, eto na. Ito po ba yung naging susi para isulong nyo po or itaguyod nyo po itong inyong advokasya? Yes, oo. Okay. Gusto pag-usapan po natin yun, ma'am naman. Oo, kasi napakadami kong trauma, nagkaroon ako ng post-trauma stress disorder. Parang lagi akong Na anxiety. Oh, my anxiety, fear of the unknown. So what I did is I have to go out of my shell. So I have to volunteer myself from different organizations. Until such time that sabi ko hindi pwedeng ganito na lang lagi. I have to set up a bigger platform. So I set up the foundation. Cheers. Yun. Cheers. Yes. Kampay, like Community Health Education Emergency Rescue Services. And then nakita ko na kulang pala pag tumutulong lang tayo. Dapat ma-educate natin, ma-skill Opo, natin mas ang mga ma-equip tao. natin sila. So we set Opo. up the school. Yes. It's a training institution to teach EMS, caregiving, paramedic, safety, all of the above. Basic first aid, CPR, name it, we have it. Yun. Opo, ang Yun, galing. yun ang nag-push sa kanya, yung kanyang Yung tragedy niya, na-convert niya into kinonvert niya into a positive inspiration, thing, oo. diba? Okay, Action. sa tingin niyo po gaano kahalaga ba itong emergency response, particularly po sa bansa natin na talaga naman lahat ng disaster nasa atin? Actually, preparation is the key. Like Okay. everything that we do in life, diba, we have to prepare because if we fail to prepare, then chances are talagang hindi tayo mag-expect na maganda. So, sa atin, we belong to the top 5 most
disaster country in the whole world. Disaster prone. Correct po. Oo, disaster prone. So, kailangan prepared tayo, presence of mind, prayer, at saka yung mga go bags natin, yung mga first aid kit. Preparation. Saka, ang dami na ngayon sa YouTube, ang dami ng mga organization that really gives you the power, capacity to skill yourself at the same time to empower you on knowledge, skills, and attitude. Yun ang pinaka-importante. Pero ito po lahat ng manabanggit niyo po, tinuturo po ng ating foundation ng Yes, Choose po. Opo. tinuturo po Opo. namin. So, noong COVID-19, we do online, we do Zoom. That's nice. Ngayon, we are back, physical, Face-to-face na. face-to-face yun. Kasi ang dami na pong nagre-request. Saan po kayo nakakarating? Buong bansa po ba? Iniikot nyo? Or paano po yung ginagawa nyo? Actually, ang request hindi lang sa Pilipinas, halos buong ASEAN. We were able to conduct also in Indonesia, in Malaysia, and other countries. Opo. At ngayon nga po, alam niyo Dami. naman na after the COVID-19, ito na naman yung challenge natin, yung mga elderly care. Yeah. So, Cheers set up again a nursing home. We call it a wellness center, integrative care. So, nag-aalaga po tayo ng mga kababaihan, yung mga lolo't lola na wala nang time yung mga anak nila. to Kasi take nga care of themselves. nagtatrabaho So, nursing din. home, yeah. I mean, surviving also because they have their family. Really tough times. Yes, oo. But of course, wag natin kalimutan yung ating mga elderly kasi Yes, oo. deserve din po nila ang maalagaan at ma-enjoy pa rin ang buhay Of habang course, sila nabubuhay. yeah, oo. Okay. Ito po, bukod sa pagiging chairperson po ninyo at Undersecretary ng Philippine Commission on Women, ay nakatanggap rin po kayo ng napakaraming parangal. Kasama na po Dami na rito ang po, pagsali nyo sa listahan ng 100 most influential Filipinas in the world. Para sa inyo po, ito po ba ang pinaka-memorable na achievement na inyong nakuha or wala? Parang parte ng inyong advokasya. Actually, love, ang daming, kumbaga, ang daming na-acknowledge sa ating effort. Sa akin, normal lang po itong ginagawa ko, pero nakikita ng ibang organization, especially yung government natin, na extraordinary pala. Kasi Yung marami effect. namang, Oo. marami daw naman nag-survive, pero hindi nila ginawa yung inisip mo, paano ba matutulungan yung community, yung effect, yung ripple effect nito, at saka yung ma-inspire sila na, lagi kong sinasabi na, ang mga disaster, calamity, eventualities, at saka mga problema, dumarating yan sa atin. Normal lang sa buhay natin. How do we respond to it? Yes. How do we prepare ourselves? And how do we cope? That's resiliency. Okay, eto na ang pinakamatinding tanong natin. Ano ang kakaiba at unique sa ating mga Pilipina pagdating sa pagtatagumpay or pagpupursige actually? Ano yung nakikita nyong kakaiba sa atin? Oh, men, take down notes, ha? Notes kayo, ha? Notes, men. Oo. Ang ating mga kababaihan kasi, we have a very high level of progesterone, yung ating level of coping up mechanism. Correct. And then, tayo, nakakapag-verbalize tayo, nakakapag-communicate tayo, easily ng ating mga pakiramdam, di ba, Yes, love? yung mga emosyon, Oo. hindi natatakot, talagang inilalabas lahat ng nasa loob at hindi nagkikimkim. Oo. So, laging sinasabi na, assess yourself, audit yourself, ano ba yung meron ako? And then you have to build bridges, build network. Nice. I-network mo in a positive way, yung tipong i-share mo para ma-inspire ka. Kasi ako, ang ginagawa ko, I just share what I have done, what I want to do, and then C is collaborate, cooperate, and letter D is develop one another. Uplifting each other That's very would means nice. a lot, especially during the times of calamities. Ngayong Women's Month, ang masasabi ko talaga is that women are beautiful beyond measure and powerful beyond pressure. Wow! Ganon, meron tayong energy, power. At the same time, if we inspire each other, Tama. then the whole world would smile and be inspired. As So, well, yung problema, nandiyan lang yan di ba? Chill lang tayo. Ayan, nagbibigay na kayo ng payo. Ano po masasabi niyo po sa mga kababaihan may Correct. pinagdaraanan? Payo natin. Dumaraan Yun. sa mga, nagdaraan sa mga ganito mga Yeah. pagsubok. Opo. Sa ating mga kababaihan, women and girls, okay, ito ay lagi nating isipin na ang panahon natin ay iba-iba. So, Okay. sometimes may masusong tayong pagsubok, minsan naman sunny, minsan naman, di ba, weather lang yan. So, it's how you cope up, it's how you adjust yourself. And yung resiliency ng isang kababaihan is very important because
tayo yung tayo yung timon ng ating pamilya, especially yung mga anak natin, di ba? Laging pag may sakit ang anak natin, mommy, and then the first word they utter is mother, mama, yon. So, ako masasabi ko lang lagi is that let's be a positive role. Let's influence each other towards positivity. Let's pray hard to keep this nation be part of ang women ang maging part ng nation building. Yeah, Oo, true. because we have the capacity Inspire to really, women and men as well. Yes, of Oo, course. agree. Oo. Kasi laging sinasabi, dati kasi di ba behind the success of a man is a woman. Ngayon, Tony Pet, okay, kaming mag-asawa, beside a confident man is a powerful woman. Yun! Magkatuwa. Pero ito naman, nadagdag ko lang doon sa sinabi ni ma'am, no? Okay, superwoman tayo, ganyan, lahat ginagawa natin. But at the end of the day, you always have to check yourself. Yes, Am I yes. okay? Oo. Am I good? Hindi pwedeng pababayaan mo ang sarili mo. Yeah. Kasi, diba, okay lang yung mga gusto mong gawin, pero lagi mong tatandaan, may karapatan ka pa ring mahalin ang sarili Of mo, course, self-love and yeah, self-care. oo. Good Kasi- job, ma'am! Hi! Sumama naman sa profile, mga Kanet 25. This is Love and New Verbo. For more love, Tunipet, and Arafang updates, just click the subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and Net25 Entertainment Facebook. See ya. I love ya.